Okay, so good afternoon. This is our Dark and Light Side episode 191. So dito, alamin natin saan ba nanggaling ang madilim na pangyayari sa buhay ninyo. And this is all about general reading. Kung marami kayong gustong itanong, magpabook na lang po kayo ng full private reading para masolo po ninyo ang Q&A natin. And kukuha tayo dito mamaya ng 3. And dito naman, ito yung mga possible solutions, di ba? And this is the light side of life. Sabihin natin. Yun. Okay. Una, kukuha tayo dito sa dark side. That's the 5 of Swords. Ito yung pinakamahirap. Matinding away na yan. The Moon, ito din. No? And the third one, the 10 of Wands. Ngayon, lumabas yung 5 of Swords. Alam naman natin na ito yung isang hindi magandang palatandaan. Andi dito yung cheating, betrayal, deceit. Ito yung panahon na nagsisinungaling yung mahal mo. Marami kang nalalaman na nadidiscover na hindi mo inaasahan. At dahil yan dito sa mga chismosa na nakaabang sa buhay mo. And then, sila din ito ang nagbibigay ng napakabigat na problema. No, ito yung nandito na na-overburden ka na, ito yung bagay na parang hirap ka na, nasa punto ka na nasusuko ka. Ito yun, 'di ba? Tingnan natin dito sa light side kung ano yung kwento. Yung una, ay, karma. Bakit? Kaya yung iba sa inyo na karma na siguro. Pangalawa, this is the Queen of Wands. Pangatlo, that's the 6 of Swords. Okay, ngayon alam ko na kung bakit. So, kapag sinabi ni Universe, no, na dito sa 5 of Swords, marami kang kaaway, maraming nagtatanong, maraming nagdududa, maraming nakikialam, nagsisinungaling, nandadaraya, no, nanluloko. Ito yun, lahat. Mga marites sa buhay mo, posibleng in-laws mo, posibleng siblings mo, relatives mo, katrabaho mo, or sa kahit sino sa paaralan mo, no, binibigyan ka ng matinding problema at nahihirapan ka. Yung lumabas dito is the Justice card. Karma mo yan, sabi niya. Karma mo dahil sa mga tao or sa tao na dati buo para sa'yo, nakahanda kang tulungan, damayan, mahalin, isinugal niya lahat para sa'yo. Kahit nga yung panahon na kailangan, no, mag-transition siya. So, ibig sabihin, ito yung tipo ng pagsasama sa isang pamilya. Halimbawa, no, dito, yung breadwinner na yung ginawa niya is nag-abroad siya. No, nag-transition siya. It's either sa career niya dito, umalis siya para sa kinabukasan ng lahat. Kayo dito, ito yung mga tao na tumatanggap lang. Ito yung mga tao na kampante lang, walang ginagawa. Bigyan ko kayo ng magandang example. Sa isang pamilya, merong nag-abroad. Yung nag-abroad na yon, siyempre yung gusto niya lang is magandang kinabukasan, no? Makaipon, magkaroon ng bahay, magkaroon ng mostly bahay, mapagtapos yung mga anak sa pag-aaral, and then magkaroon ng maliit na pangkabuhayan kapag narating na siya sa punto na magre-retire na siya, di ba? So, naobliga siya sa pag-alis niya. That is the benefit right there. Natupad niya, pangarap niya, nakahanap siya ng trabaho, kahit pagod siya, kahit hirap siya, kahit parang mamamatay na siya, nagsumikap siya, 'di ba? Kaya kayo na karma, dito lumabas yung Justice card. Itong taong ito na maganda yung sinasahod, maganda yung binibigay na allotment sa inyo, suporta sa inyo, pagmamahal sa inyo, inabuso nyo ng sobra-sobra. Kaya yung ginawa ng Diyos, binigyan siya ng hold sa lahat ng blessings niya para kayo mag-suffer. So, ito yun. 'Di ba? Sa family yan na situation.
kung natural ito ha, yung pinag-uusapan natin, natural pa. So kung ito naman ay sa pag-ibig, meron kang tao na minahal noon at nagmamahalan kayo ng totoo at tapat. Nakatagpo ka ng isa pang tao na sa tingin mo, ito yung magtutupad ng pangarap mo sa buhay. And yung ginawa mo, tinalikuran mo, no? Niloko mo yung isa, ipinagpalit mo sa iba. And then yung hindi mo alam, nanonood pala yung mundo, yung universe sa'yo, yung Diyos sa'yo. So yung ginawa niya, nilagay yung mga marites sa buhay mo, binigay lahat ng problema, tinanggalan ka pa ng sustento. So, ito yung punto na pagod ka na, hirap ka na, hindi ka sanay. Kasi sanay ka lang tumanggap. Sanay ka lang na ikaw yung tumatanggap ng pagmamahal, na effort ng pagmamahal. And then ikaw nag-aabuso, nangangaliwa ka, no? Andun na lahat. Nagsusugal ka, naglalasing ka, ganon. So, ginawa ng Diyos, kinarma ka. Etong taong na nagbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan, taong nagpapakain sa iyo, yung taong bumubuhay sa iyo, yung taong tawag nito, nagmamahal sa iyo ng wagas, pinigilan ng Diyos. Sumusobra ka na. Kailangan nilang makaramdam. Ito yun, pinaramdam sa iyo. And then yung ginawa niya, kapag na-receive nyo na yung karma nyo, ita-transition niya ulit ang taong ito, pero in a mature situation na matututo na siya kung kailan ka lang tutulungan, kung kailan ka lang mamahalin, kailan ka lang tatanggapin, at kung kailan ka lang pagbibigyan. Kasi natuto na siya eh. This is the karma. This is the justification. Etong taong ito, nalaman na niya. So, mapapag-ibig, negosyo, kalaban sa politika, etc., kapitbahay o kahit kanino pa, ito'y laging nangyayari. Yung tao na nagmamahal sa inyo, yung taong tumutulong sa inyo, hindi sila ang nagbago. Natuto lang sila. Kaya sila nagkakaroon ng limitations sa sarili nila at naalala nila na baka kapag sumobra sila sa pagtulong, pagbibigay, baka pagdating ng tamang panahon at sila mangangailangan, wala kayong maiaambag hanggang sa mamatay siya na dilat ang mata. Kaya ito ginawa ng Diyos. Binigyan siya ng ginising siya sa katotohanan. And then binigay sa inyo yung karma, inilihis siya ng Diyos sa ibang landas. At yung landas na yan, may lead from separation or gap or abandonment na. So, sa natural way yan. Maliban na lang at ibang kwento na kapag ginayuma siya, sinumpa, binarang at kinulam. Okay? So, sana maliwanag ang example na ito. At kung gusto niyo magpabook ng full private reading para alam niyo yung kabuuan na mangyayari sa 2025, message lang po kayo. At iset po natin yan for appointment for full private reading. Ay din sa gustong magpag-ritual ng pampaswerte nila, please leave a message as well. At saka sa gustong magpa-faith healing, message lang din po kayo. Thank you!